Ako po si Rafael, 35 anyos. May asawa at may anak. Nandito rin po ako ngayon para ibahagi ko rin sa inyo ang naging karanasan ko sa piling ng asawa ni Bayaw. Naitago na lang natin siya sa pangalang Menchi. Ganito, nag-umpisa ang kwento. Balikan po natin nung ako'y 30 anyos pa lang. Bale, kakarating ko lang noon galing ibang bansa. Sa pamamalagi ko sa ibang bansa, maraming mga mahalagang araw na hindi ako nakauwi. Sa kadahilan ng may kontrata akong pinirmahan. At isa pa, nag-ipon kasi ako noon para sa pamilya ko. Kahit nga nung ikinasal yung bayaw kong si Mark, hindi ako nakauwi. Ang ginawa ko na lang noon, nagpadala ako ng pera. Dahil alam kong kailangan naman nila ng pera. Para naman kahit papano, hindi sila magtampo sa akin. Pero, ang hiling lang nun ni Bayaw, tutulungan ko siya makapag-abroad. Nangako naman ako nun na, tutulungan ko siya. Kaya lang, hindi naman pinayagan ng asawa niya. Nung may sapat na akong ipon, umuwi na ako. At yun na nga, gaya ng nakasanayan ng lahat pag umaga. Magkakape, at habang ako ay nasa terrace, nung narinig kong nag-aaway sila Mark at ang asawa nitong si Menchi. Nung una, hindi ko pa naman pinapansin yung mga sigawan nila. Pero, nung narinig kong humihingi na ng tulong si Menchi, dun na ako na-alarma. Napasugod ako sa bahay nila. At tinanong ko kung bakit sila nag-aaway. Mark, Menchi, anong nangyayari sa inyo? Ang tanong ko. Iyak ng mag-ina at yung boses ni Mark ang naririnig ko. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan. Nakita ko si Menchi na karga niya ang bata at may pasa ito. Menchi, bakit? Akin na yung bata. Baka mamaya, madamay pa siya. Ang sambit ko. Kinuha ko ang bata at mahigpit na yumakap yung anak nilang 2 taon pa lang noon. Ramdam ko ang takot nito. Tahan na baby ha. Nandito na ako. Si Tito ito. Ang bulong ko sa bata. Habang hinahaplos ang likod nito. Kuya Rafael, buti naman at nandito ka. Please lang po kuya. Kunin mo muna ang anak ko. Dahil ayaw kong makita niyang sinasaktan ako ng papa niya. Please lang kuya. Kunin mo muna ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Menchi. At dahil nga sa pag-iusap ni Menchi, agad na akong bumalik sa bahay. Dala ang anak nilang si Junjun. Rafael, saan ka ba galing? At bakit dala-dala mo si Junjun? Ang tanong ng asawa ko. Hay nako, yang mag-asawa na yan. Ayaw ko sanang pumunta dyan sa bahay nila. Kaso, heto nga, narinig kong umiiyak si Menchi at Junjun. Kaya, heto, napasugod na ako dun nang wala sa oras. Ang pag-iusap ni Menchi, kunin ko muna ang bata, ang sagot ko. Nako Rafael, masanay ka na. Dahil ganyan na sila noon pa. Kung tutuusin, kasalanan din naman ni Menchi kung bakit ganyan ang kapatid ko ngayon. Sa susunod na marinig mong mag-away pa ang mga yan, huwag ka nang makikialam ha. Ang wika ng asawa ko. Anong ibig mong sabihin? Matagal na ba silang ganyan? Ba't di mo kausapin yung kapatid mo? Hindi kasi maganda ang ginagawa niya. Babae yun. Nakita ko nga kanina, ang daming pasa ni Menchi. Alam mo, kung magrereklamo si Menchi, may posibilidad na makukulong ang kapatid mo. Gusto mo ba yon? Ang sambit ko. Rafael, pwede ba? Huwag mo agad husgahan ang isang tao.
alamin mo muna ang buong kwento bago may pagtanggol ang babae na yun. Alam mo bang dahilan kung bakit ganon si Mark? Alam mo ba? Sige, para malaman mo ang buong kwento at para huwag mong husgahan agad-agad ang kapatid ko. Sabihin ko sa iyo ang punot dulo ng lahat-lahat. Wala ka kasing alam kaya yan tuloy. Nagmumukhang napakasama na ang kapatid ko. Nagkakaganon si Mark dahil nahuli lang naman niyang may kalaguyo ang asawa niya. Alam mo naman ang trabaho ng kapatid ko, di ba? Biyahero si Mark. At once a week lang siyang umuwi. At nung last time na umuwi siya, naratnan niya ang lalaki sa loob mismo ng bahay nila. 1 taong gulang pa lang noon itong si Junjun. Nang dahil sa nalaman ng kapatid ko, unti-unti na itong nagbago. Yung dating Mark na mabait noon, ngayon lasenggero na, sugarol, at kung ano-ano pa dyan. Hindi niya kasi matanggap ang ginawa ng asawa niya. Kahit sinong lalaki siguro, hindi niya kayang patawarin ang isang katulad ni Menchi. Ni Menchi na sobrang kati. Ngayon, Rafael, kung sa'yo kaya nangyari yun, nung nagbalik-bayan ka, paano na kaya? At ano kaya ang gagawin mo, Rafael? Kung naratnan mo akong may ibang lalaki, nung dumating ka, ano kayang gagawin mo? Ang sambit ni Leia na misis ko. Leia, kahit ganon ang ginawa niya, hindi pa rin makatarungan ang ginawa ng kapatid mo. Oo, alam na alam kong kakampihan mo yun dahil, syempre, kapatid mo siya. Tingnan mo nga ang katawan ng kapatid mo at yung katawan ni Menchi. Sa tingin mo ba, may lakas si Menchi para lumaban sa kapatid mo? Kung talagang ayaw na niya sa asawa niya, hindi sana ganon ang ginawa niya. Sana binalik na niya kung talagang ayaw niya. Ang wika ko. Aba naman, Rafael, bakit mo ba kinakampihan ang babae na yun? Don't tell me na may gusto ka sa kanya. Kung tama ang hinala ko, binabalaan na kita, Rafael. Huwag na huwag kayong magpapahuli sa akin. At talagang malilintikan kayo. Ang sigaw ni Leia. Leia, pwede ba? Huwag kang OA. Ramdam ko yung pinagdadaanan ni Menchi sa kamay ng asawa niya. Wala siyang pinagkaiba sa ama ko. Ganyan na ganyan siya nun. Lagi niyang pinag-iinitan ang aming ina. Kahit na wala naman siyang ginagawang hindi maganda. At alam mo ba kung ano yung masakit, Leia? Yung ginagawa ng tatay namin. Labis na trauma ang aming ina. Nagkasakit ang nanay ko. Hanggang sa namatay siya. Matinding takot at sakit ang naiwan sa amin. Pagkatapos ang libing ni inay, hindi nagtagal. Sumunod din ang aming ama. Alam mo ba, nung namatay si tatay, kahit isang patak ng luha ko, hindi man lang lumabas. Dahil nandito pa rin yung sakit. Ngayon na nakita kong ganito ang ginagawa ng kapatid mo sa mag-ina. Parang nag-flashback lahat, Leia. Hindi ako papayag na maging ganito sila habang buhay. Itong batang ito ang magdadala ng trauma. Hindi mo kasi ako naiintindihan dahil hindi ko pinagdaanan. Kaya ang pakiusap ko lang sana sa'yo, hayaan mong tulungan ko sila, ang sagot ko. Yan ba ang gusto mo, Rafael? Sige, bahala ka. Basta ang sa akin lang, huwag mo sanang kakalimutan yung mga sinabi ko sa iyo, ha? Sige na, at may pupuntahan pa ako, ang sambit ni Leia. Hindi na ako sumagot noon dahil naglakad na siya palis. At naiwan kami ni Junjun na magkayakap pa rin. Awang-awa ako sa bata dahil parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Hinahaplos ko ang likod ni Junjun nung narinig ko ang boses ni Mark. Kuya Rafael,
Sino ang may sabi sa'yong kunin mo ang anak ko? Para ano? Para lumayo ang loob niya sa akin? At para makita niyang mas mabait ka? At ako, salbahing ama? Kuya, malaki ang respeto ko sa'yo. Kaya, nakikiusap ako, huwag kang makialam. Dahil away namin mag-asawa to, ang sigaw ni Mark. Mark, mula nung nagsama kami ng ate mo, nakita ko na ang ugali mo. Mabait ka. Kaya hindi ko inaasahan na magagawa mo to sa pamilya mo. Mark, hindi mo ba alam yung magiging bunga nitong ginagawa mo? Kung galit ka sa asawa mo, hiwalayan mo na siya. Ibalik mo na siya. Huwag naman sana yung ganito. Hindi ka man lang ba naawa dito sa anak mo? Ang wika ko. Kuya, ang asawa ko ang dapat mong kausapin. Dahil siya yung nagkasala. Biruin mo yun. 1 buwan lang na hindi ako nakauwi. May ibang lalaki na siya. Ganyan siya kalupit at kaagresibong tumikim ng ibang putahe. Nagpapakasarap siya. Samantalang ako, nagpapakahirap. Ngayon kuya, masisisi mo ba ako kung bakit ako naging ganito? Ang turan ni Mark. Habang nag-uusap kami ni Mark, saktong-sakto naman yung pagdating ni Menchi. Kaya naman, nagsalita na ako. At ang sabi ko, Menchi, bakit mo nagawa yun? Alam mo, ikaw ang nagtulak sa kanya para maging bayolente sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya ganyan. Tama ang asawa mo. Sana, inisip mo yung paghihirap niya doon bago ka man lang nagloko. Ang turan ko. Nakayoko si Menchi habang nagsasalita ako. Maya-maya pa ay kinuha na niya ang bata at umuwi na sila. Mula nung araw na yun, hindi na ako nakialam pa. May punto rin kasi si Mark. Kaya ang ginawa ko na lang noon, hinayaan ko na lang silang magsagutan. Naging bato na ang puso ko. Dahil, kung tutuusin, kasalanan ni Menchi kung bakit naging ganon ang asawa niya. Mabait si Mark, wala akong masabi sa kanya. Pero sadyang nagbabago ang isang tao kung ito ay nayuyurakan na ang kanyang pagkatao. Yung pagkibit-balikot ko sa mga nangyayari sa mag-asawang Mark at Menchi, hindi yun naitago sa kanya. Lalo na at umiiwas na rin ako sa kanila. Ayaw ko na kasing madawit sa anumang gulo nila. Yung pag-iwas ko sa pamilya ni Mark, hindi yun lingid sa kalaman ni Menchi. Nagtataka na rin siya kung bakit hindi na ako nagagawi doon. Dati-rati kasi, palagi kaming naglalaro ni Junjun na anak nila. Pero, nung nalaman ko ang pagkatao niya, nanlamig na ako ng tuluyan. At talagang nadamay yung batang walang kaalam-alam nang dahil sa ginagawa ng kanyang ina. Hanggang sa isang araw, may tumawag sa asawa ko. Ang sabi nila, ikakasal daw ang isa sa mga pinsan niya. Hindi na ako sumama noon dahil mahirap iwan ang bahay. Lalo na at nagkalat na noon ang mga taong gumagala sa gabi. Pag napansin nilang walang nagbabantay sa isang bahay, gagawa na sila ng paraan para makapasok at makapagnakaw. Ayaw kong kunin ng mga magnanakaw ang mga naipundar ko. Kaya naman, tinawagan ko yung pinsan niyang ikakasal at sinabi ko ang sitwasyon. Naintindihan naman niya ako. 3 days yung paalam ng asawa ko at sinabi niyang kasama daw niya ang kapatid niyang si Mark. Bigla akong nabahala na hindi ko maintindihan nung nalaman kong sasama din pala siya. Pagsapit ng hapon, sabay na umalis ang magkapatid. Kinaumagahan, habang nasa kusina ako, nung narinig kong kumakatok si Menchi.
Agad kong binuksan ang pintuan. Oh, Menchi, napasugod ka. Ang lakas pa ng ulan ang sambit ko. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Ang tanong niya. Mag-usap? Tungkol saan? Sa tingin ko kasi, wala naman tayong pag-uusapan eh. Wala naman akong utang sa'yo. Wala ka namang obligasyon sa akin, ang sagot ko. Ang sungit mo naman, Kuya Rafael. Alam kong galit ka dahil nalaman mong ako yung naaktuhan nilang nagloko. Naniwala ka sa mga kwento nila. Dahil kwento nila yun eh. Siniraan nila ako sa paningin mo. At dahil hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon na magsalita, para naman sana madepensahan ko ang sarili ko. At yan na nga, nagalit ka na lang bigla. Umiiwas at biglang nanlamig. Pati ngayong anak ko, dinamay mo pa eh. Tanggap ko na kuya na ako lang. Huwag mo naman sanang dinamay pang anak ko. Wala naman siyang kinalaman dito eh. Alam mo ba, mula nung hindi ka napupunta sa bahay, palagi ka niyang hinahanap. Wala kasi siyang kalaro. Alam mo naman si Mark, ayaw niya ng bata. Nairita siya. Ang malungkot na sambit ni Menchi. Menchi, pasensya ka na ha. Kasi nag-aaway na rin kami ng asawa ko tungkol sa inyo. Kaya mas minabuti kong umiwas na lang kaysa naman kami yung mag-away, ang sagot ko. Kuya, pwede na ba akong magsalita? Gusto kong magpaliwanag para naman malinis ang pangalan ko. Kahit papano, ang nakayukong turan niya. Pasensya na ha. Sige, tuloy muna kayo. Dito na lang tayo mag-usap. Ibaba mo muna si Junjun para naman makapag-usap tayo ng maayos, ang sabi ko. Pumasok na nga ang mag-ina at dito na siya nagsalita. Kuya, kaya ko lang naman nagawa yun noon dahil para akong nagmamakaawa sa pagmamahal at atensyon ni Mark. Oo, naintindihan ko siya dahil siya yung nasa malayo at nagtatrabaho. Bakit kuya? Sapat na ba yung puro trabaho at pera? Para sa akin kuya, hindi yun sapat. Dahil tao lang ako kuya. May mga pangangailangan din ako, ang wika niya. At habang nag-uusap kami ni Menchi, nakita kong may namumuong luha sa mga mata niya. Menchi, tahan na. Sorry kung hindi ko man lang pinakinggan ang side mo. Ramdam kong hindi ka na masaya sa piling ng asawa mo. Ba't ka pa nagtitiis? Ang turan ko. Kuya, nagtitiis lang po ako dahil sa anak ko. Wala akong trabaho. Umaasa lang kami sa asawa ko, kuya. Ang malungkot na sabi niya. Kung talagang hindi ka na masaya, tutulungan kita. Papahiramin kita ng pera. Ayaw kong makitang ganyan ang kalagayan ninyong mag-ina, ang sabi ko. Kuya, salamat. Salamat kuya, ang sambit nito sa yakap. Menchi, okay lang. Sige na. Ayusin mo na ang sarili mo. Kukunin ko na ang pera. Sige na, ang turan ko. Nung niyakap niya ako, hindi ko namamalayan na gumanti na rin ng yakap sa kanya. Mainit na yakapan at talagang ramdam kong uhaw na uhaw ito. Yung mga kamay ni Menchi sa likod ko. Ramdam ko ang kalikutan niya. Mula sa likod, pumunta sa aking harapan. Nagulat man ako sa kanyang ginawa, ngunit hindi ko kayang iwasan ang asawa ng bayaw ko. Kaya naman, hinawakan ko ang dalawang kamay niya. Menchi, alam kong nauhaw ka at sabik na. Pero, sandali lang, Menchi. Yung anak mo, nakikita niya tayo. Ang nag-aalala nga,
sabi ko. Kuya Rafael, huwag kang mag-alala. Paki-open ang TV. Hayaan natin siyang manood, ang sagot niya. Kinuha ko na nga ang remote at agad na in-on yun. Nanood ang bata. At kaming dalawa, lumipat kami sa kusina. At doon sa lamesa, doon ko na siya nilantakan. Pareho lang kaming nangailangan. Kaya hindi na namin nakontrol ang aming mga sarili. Sabay kaming natapos noon. At syempre, nasiyahan kaming pareho. Pagkatapos ang pangyayaring yun, gaya ng napag-usapan namin, binigyan ko siya ng pera. Sinamahan ko silang mag-inang maghanap ng boarding house. Yung malayo sa kinaroroonan ng asawa niya. Noong nakasiguro na akong maayos na sila, agad na ako umuwi. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik na ang magkapatid. Hinanap ni Mark ang mag-ina, pero ramdam kong baliwala lang naman sila. Sa pag-alis ni Menchi, lihim kong pinakiramdaman ang galaw ni Mark. Pagkalipas ng ilang buwan, nagulat na lang ako nung may kasama na siyang ibang babae. Ganon lang kadali para sa kanyang ipagpalit at kalimutan ang kanyang mag-ina. Leia, nakita mo na ba yung babaeng kasama ng kapatid mo? Ang tanong ko sa misis ko. Ah, yun ba? Oo, nakita ko na yun. Alam mo, parang mas okay ngayon kaysa dun sa makating babae na yun. Buti naman at kusa na siyang umalis dahil talagang wala nang pag-asang magbago pa yun ang turay niya. Grabe ka namang magsalita, Leia. Alam mo naman yung dahilan. Kaya nangaliwa si Menchi, di ba? Dahil kailangan niya. Sana, huwag ka namang ganyan. Hindi porket kapatid mo si Mark, ganyan ka na. Ang sambit ko. Wow! Napaka-understanding mo naman pala, Rafael, no? Kung alam ko lang na ganyan ka, edi sana, ginawa ko din ang ginawa ni Menchi. Alam ko na, naintindihan mo siya dahil ikaw na ang pumupuno sa pagkukulang ng kapatid ko. Mag-empake ka na, Rafael, at magsama na kayong dalawa. Huwag mo na akong paikutin pa. Ang galit na wika niya. Para akong nanigas sa kinaupuan ko. Hindi ko kasi alam na pala ni Leia ang ugnayan namin ni Menchi. Yung mainit na pagtatalo namin ni Leia, yun na rin ang ginamit ko para makalis na ako sa bahay namin. Ramdam ko kasi noon na mas masaya na ako sa piling ni Menchi. Ginusto ko siya dahil siya yung laman nitong puso. Mula nung nagbalik bayan ako, ramdam na ramdam kong iba na yung misis ko. Hindi na siya gaya ng dati. Ayaw kong itali ang sarili ko sa kanya. Lalo na at ramdam kong hindi na ako masaya. Gusto ko ring maging masaya. Nung mga sandaling yon, dinala ko lahat yung mga gamit na galing sa pera ko. Kinuha ko lahat, as in lahat. Iniwan ko na sa kanya yung bahay. Dahil yun ang naipundar niya nung dalaga pa siya. Sa aking pag-alis, agad akong dumiretso sa kinaroroonan ng mag-inang Menchi at Junjun. Nagsama nga kami nun. At naging masaya naman kami ng ilang buwan. At sa ilang buwan na magkasama kami, unti-unti ko nang nakikita ang ugaling meron siya. Madalas ko na itong makitang tumambay sa labas, na kunwari, binabantayan lang niya ang anak niya. Pero hindi naman ako engot. Dahil nakikita kong palagi silang magkausap sa lalaking ka-boardmate din namin. Ayaw kong magmukhang walang pinag-aralan. Kaya lihim kong binantayan ang galawan nila. Hanggang sa naisip kong bigyan sila ng patibong. Menchi, aalis pala ako dahil tumawag kasi yung dating agency ko. Babalik na ako sa ibang bansa. Ang seryosong sabi ko. Ingat ka ha.
Rafael, sana huwag mo na kaming iwan, ang sagot niya. Alam mo, kayo ang pinili ko. Kaya malabong mangyari ang sinasabi mo. Hindi ko kayo iiwan. Basta, wag lang naman sanang tamang hinala ko. Sige na, Menchi. Aalis na ako ha, ang wika ko. Umalis na nga ako noon, pero palihim din akong bumalik sa boarding. Nagtungo ako sa kwarto ng landlord na siya yung kasabwat ko sa plano ko. Hindi lang kasi ako ang nakahalata sa kakaibang galaw nila. Pagkalipas ng 2 oras, sumenyas yung landlord namin. Pumasok na raw yung lalaki sa kwarto namin. Agad na akong pumasok noon sa kwarto. At eto na nga, bullseye. Sapul na sapul. Huling-huli sa aktong naglalampungan silang hubot-hubad. Pagkasuklam at talagang galit na galit ako sa nakita kong yun. Masakit ang ginawa niya sa akin. At dito ko naisip na, ito na kaya ang karma ko. Ayaw kong magdilim ang paningin ko. Mas pinili kong maging mahinahon. Dahil hindi naman makakatulong kung magwala ako. Hindi ko na may babalik pa ang dati. Nasira na ang tiwala ko sa kanya. At syempre, pati yung pagmamahal ko sa kanya, nawala na rin. Hinakot ko lahat yung mga gamit ko at nagpakalayo-layo ako. Para akong isang sisiw na nawalay sa inahin. Ganun pa man, pinilit kong magpakatatag. Gusto kong panindigan ang ginawa ko. Naghanap ako ng trabaho. Nakahanap naman ako kahit papano. Pagkalipas ng ilang taon, muli kong binuksan ang puso ko. Nagtiwala at nagmahal ulit ako. Sa pangalawang pagkakataon na nakipag-asawa ako, dito ko naranasan ang tunay na pagmamahal. Nagkaroon kami ng anak ni Loida at masaya na kaming dalawa. Kasama ang nag-isang anak namin na sana madagdagan pa. Sa ngayon, tahimik na ang buhay namin. At sa katunayan, babalik na ako sa ibang bansa. Ayaw ko na sanang umalis pa. Pero kailangan naming magsakripisyo para sa aming pamilya. Panatag na ang loob kong iwan si Loida dahil nakita kong hindi siya kagaya ni Leia na ex ko. Sa pagkakaroon ko ng pangalawang asawa, dito ko na-realize na pag hindi ka man maswerte sa una, huwag kang matakot na muling sumubok. Dahil kung wala sa una, nasa pangalawang pagkakataon ang totoong kaligayahan at pagmamahal na hindi mo naranasan sa unang naging asawa. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Rafael.